Mga kalakbay, tapos na ako sa Baguio City. Bumaba na ako. Going to Solano, Nueva Vizcaya naman ako ngayon mga kalakbay. Ito long travel to kasi from Baguio, bumaba na ako ng Kinon Road tapos Tepilex. Ayaw ko dumaan kasi doon sa Ambuclao Road to Bambang Nueva Vizcaya dahil ako lang mag-isa, nakakatakot kasi doon eh. So, okay naman yung daan doon mga kalakbay. Nakapakita na natin sa previous vlog. Kasama ko si Agent Mike. Kaso medyo matarik nga lang at saka bihira ang dumadaan. So nakakatakot pag mag-isa lang. So bumaba lang ako dito at iikot ako ng San Jose Nueva Ecija mga kalakbay. Nandito na ako ngayon sa San Jose Nueva Ecija mga kalakbay. So tatawid ako dyan sa bundok going to Solano Nueva Vizcaya. Doon naman ako matutulog mamaya. Ito pala yung kahabaan ng highway ng San Jose Nueva Ecija. Sa mga hindi pa nakarating ng San Jose Nueva Ecija mga kalakbay, ito yun. Ito yung lugar na yun. Pero yung nakukuha ko dito sa camera ko is ito lang yun yung highway nila going to Isabela, Nueva Vizcaya. So ito yun, madaanan mo to yung daan na to. San Jose Nueva Ecija ito mga kalakbay. So busy road din tong daan na to mga kalakbay. Kaya lang yung ano ngayon, time na to ngayon kasi tanghali, medyo maluwag. Pero pagka inaabot ka din ng mga rush hour dito, medyo matraffic din yung lugar na to. Nakikita nyo yung kulay blue na bundok sa dulo mga kalakbay. Diyan ako tatawid going to Nueva Vizcaya. So yung bundok na yan, diyan nadaan yung daan. Sikat yan yung Santa Fe. Yung bundok ng Santa Fe, parang zigzag road din yan ng ano, ng Quezon Province mga kalakbay. Pero ito naman, hindi naman siya ganoon kagaya nung kay zigzag road na parang bitokang manok kung tawagin nga doon. Pero ito mataas din to mga kalakbay. Yan yung bundok na sinasabi ko mga kalakbay. Diyan tatawid yung daan. Magbaba niyan, yun yung Santa Fe. Bundok ng Santa Fe na tinatawag. Grabe oh. Buhay pa kaya driver nun. Dito mga kalakbay, sa pagtawid ng bundok ng Santa Fe, kaya natatagalan minsan dahil sa mga ganitong truck na malalaki dito. Usad pagong kasi dito mga kalakbay. Minsan, masusundan mo mga 4-5 magkakasunod yan. Ganyan kabilis lang yung takbo. Kaya tumatagal yung biyahe dito. Pero ano naman yung daan, okay naman. Nga lang, ganoon talaga kasi mga loaded kasi itong mga truck na to. Tapos may mga marami ding bus na dumadaan dito. Isa din yon sa ano, naka-traffic kagaya nito, hirap tayo maka-overtake. Pero maghihintay tayo, tsatsaga lang nang siguradong maluwag yung daan, saka tayo overtake. Kaya kagaya niyan. So nakalagpas na tayo dun sa usad pagong na truck mga kalakbay. Pag lagpas mo ng San Jose, marami namang mga kainan dito sa daan. So ngayon, dahil alauna na, kailangan ko na rin kumain. So yan. Si ate oh. Ang laki ng hito. Sinigang daw sa ba? Ayos, nakakain na ako mga kalakbay. So diretsong travel na to Solano Nueva Vizcaya. Ito na nga, nandito na nga tayo sa ano, paakyat na bahagi ng kabundukan. Ito mga kalakbay, may papakita pala ko. Pansin nyo yung parang pader dyan, no? Sinadya talagang gawin niya ng government mga kalakbay dahil nga landslide prone area din tong mga lugar na to. Pansin mo yung kalsada, nilagyan ng bubong mga kalakbay. Dahil dito sa left side, dyan nanggagaling yung mga lupa. Ito, sulit to mga kalakbay, napakasulit nito. Ang taas nito, may mga lupa na. Parang semi-tunnel siya pero man-made lang talaga na ano, concrete track. So ito mga kalakbay, mapapansin nyo yung left side. Yung left side mga kalakbay,
ano yan, dyan dumadaan yung tubig, malalim po yan. So yung bangin dito, pagka going to Isabela at Nueva Vizcaya ka, bandang left side pala mga kalakbay. Kasi yun yung dinadaanan ng tubig dyan. May tubig dyan nga dumadaloy galing bundok. Clear water po yan mga kalakbay, napakalinis. Hindi lang natin makikita rito dahil nga nasa sakyan tayo, tumatakbo tayo eh. Yan. So, ang kabundukan dito mga kalakbay, may ibang area na hindi tinutubuan ng malaking puno. Yung iba naman, meron namang malalaki, pero mostly dito halos malilit na puno lang tumutubo. Parang namamatay yung mga puno malalaki mga kalakbay, hindi talaga lumalaki. Yan, tingnan nyo yung bundok na yan mga kalakbay oh. Napakalaking bundok nito pero ilan lang damo ang tumubo. Yan. Tapos may mga forest fire pa dito minsan, kaya lalong hindi lumalaki yung puno. Mapapansin nyo, no? Iba kasing klase yung lupa dito mga kalakbay. Para siyang buo-buong concrete na matigas, kaya hindi tinutubuan ng mga malalaking puno. Kaya doon sa taas oh, pansin nyo, kalbong-kalbo mga kalakbay. Kaya ang tawag dito talaga Pan North. Yan, pansinin nyo mga kalakbay oh. Dito naman sa area na to, mapuno naman to eh. So hindi lahat naman mga kalakbay walang tumutubo. Pero mapapansin mo rito pagka nag-travel ka, mostly talaga sa bundok dito, maliliit na puno lang tumutubo mga kalakbay. Ito mga kalakbay, yung part na to, yung kalsada dito, biyak-biyak dahil sa malaking truck. Pagdadaanan mo tong kalsada na to mga kalakbay, akala mo na flat yung gulong mo eh. Dahil nga biyak, putol-putol ba siya. Tapos mula dito, ito na yung palatandaan na talagang umpisa na to ng ahunan na walang humpay mga kalakbay. Kaya kung first time mong dumaan dito mga kalakbay sa bundok ng Santa Fe, going to Isabela, Tugigaraw, Cagayan, Apari, tsaka Nueva Vizcaya, magbaon ka ng konting pasensya dahil nga mas traffic dito sa bundok. Sobrang daming malalaking truck na umaakyat na loaded talaga sila. Kaya usad pagong yung takbo dito pag nasundan mo sila mga kalakbay. Ayun, naka-verdict na din sila mga kalakbay. Sana abutin natin. Yun, almost 20 minutes din natin na bago na vertican yung oil tanker mga kalakbay. Minisiraan na naman oh. Sobrang bigat kasi ng mga karga nito eh. Kaya madalas hindi na kinakaya umakyat rito. Kaya nakakatakot minsan bumuntot sa mga yan mga kalakbay eh, ng bigitan. Baka bigla kasing umatras eh. Kaya pag ganyan, kung hindi ka naman maka-overtake, medyo magbigay ka ng space pag nasundan mo yung mga malalaking truck dito. Napansin yung pinakatuktok ng bundok na yun mga kalakbay oh. Yan, yung may parang kulay puti sa taas. Meron dyang dyan yung pwesto ng mga Hapon noon. May mortar dyan sa history ng Pilipinas sa World War II. Dyan sila nakapwesto. Kasi makikita nila dito pag may umakyat dito na kalaban ng mga Amerikano, so titirahin na agad nila. Yan yung pinaka-peak ng bundok ng Santa Fe. Ito pa, may isa pang parang dito mga kalakbay, tunnel oh. Pero semento lang to. Binubungan lang yung kalsada dito dahil nga yung landslide madalas. Yan, pero maiksi lang naman. Ang takbo niyan mga 10 lang, 10. Mabilis pa yung takbo ko dyan mga kalakbay. Yan oh, sobrang bigat niyan. Ilang wheeler ba yan? 1, 2, 3 12, 16 18 wheeler yata ito mga kalakbay. Tapos punong-puno. Kagaya ng mga kalakbay, nakakatakot bumuntot dyan. Dapat kotse lang yung dala mo. Ayun, nakalusot na sila. Lusot na rin tayo. Ayun, mabuti na lang. Nalusotan natin na mas maaga.
Ito na yung boundary ng Nueva Ecija mga kalakbay, tsaka Nueva Vizcaya. Ito na yung pinaka-peak ng bundok ng Santa Fe. Yan. Diyan pwede kang pumarada at gusto mong puntahan yung ano doon, yung mortar. May pasyalan dyan mga kalakbay. Naka-close pa pala ngayon. Under renovation mga kalakbay, in-improve nila yun. So dito, pag nakita mo na yung arco na ano, yung boundary ng Nueva Ecija at Isabela, pababa na naman to mga kalakbay. Yan. Umpisa na naman to yung pababa. Mahaba rin to mga kalakbay bago mo marating yung ano, pinakabayan mismo ng Santa Fe. Yan. So ngayon, kung kanina puro paahon tayo, ngayon puro pababa naman. Kamuti yung rider ng motor. So dito pag pababa ka, the best gumamit ka ng logger dito mga kalakbay, lalo na pagka maulan, kasi talagang ano, matarik yung bundok na to. Marami na akong nakikitang nahuhulog dito ng mga sasakyan mga kalakbay. So huwag na natin hintayin na umabot pa tayo roon, mag-iingat na lang. Dahan-dahan lang, takbong pugi lang mga kalakbay. Ito mga kalakbay, usad pagong ulit tayo, pababa na tayo ngayon mga kalakbay. Ito yung sinasabi ko, same scenario lang. Pag pababa paakyat, basta't may masundan kang malaking truck, talagang gapang talaga yung takbo. Kagaya nito. Ito na yung mga kalakbay, yung ano, Santa Fe. Yan, pamilihang bayan ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Uy. Nandito na ako ngayon sa Bambang Nueva Vizcaya mga kalakbay. At 3:04 PM nakarating ako ng Bambang Nueva Vizcaya. Bali 3 hours mula San Jose, Nueva Ecija. Nakarating ako dito sa Bambang Nueva Vizcaya mga kalakbay. So malapit na sa Solano. Ito pala yung Bambang Nueva Vizcaya mga kalakbay. Pero makikita nyo lang, yung dito lang to sa highway nila. So busy road din to mga kalakbay, yung national highway dito. Pero may ginagawa na silang bypass road, hindi pa nga lang tapos. Nakarating na ako ng Solano, Nueva Vizcaya mga kalakbay at 3:31 PM. So ito na, dito na ako mag-i-stay ngayon sa lugar na to. Yan yung Catholic Church ng Solano, Nueva Vizcaya. Yan. So ito yung bayan ng Solano. So, nandito na ako ngayon sa
hotel na pag-iistihan ko sa Solano, Nueva Vizcaya mga kalakbay. Dito ako natutulog sa EMPM Lodge. So at 3:36 PM nakarating tayo ng Solano, Nueva Vizcaya. Umalis tayo ng San Jose, Nueva Ecija ng 1 o'clock. So 3 hours and 36 minutes ang naabot natin mga kalakbay sa biyahe natin. So ito tamang takbo lang to, takbong pugi lang to mga kalakbay.